Na kayo? Kamusta ng mga tinatawag na anak ng Diyos? Anak ba tayo ng Diyos? Lahi ba tayo ng ating Ama? May DNA ba tayo ng ating lahi? Napag-isip-isip ba natin kung ano talaga ang sinasabing Kristiyano? Nalilingon ba natin ng kahapon ng paligid? Kung ano nangyayari sa mga Kristiyano? Narinig ba natin ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga post? May halong takot ba ang mga post nila? May halong takot ba ang ating pananalita? Ang Diyos ba may halong takot sa Kanya? Kumusta na ang ating Kristiyanismo? Nandito ba tayo sa mundo para maging kalugod-lugod lamang sa akala natin sa mata ng ating Diyos? Nababasa ba natin sa Bible kung sino-sino ang nakaabang para nakawan, katayin, patayin, at wasakin ang nagsasabing mga anak ng Diyos? Busy ba tayo sa pag-aaral para matuwa ang tinatawag nating Diyos? Natutuwa ba ang Diyos natin kapag may nasagasaan na Kristiyano na baril, na patay, namatay sa sakit, namatay sa COVID? Galak na galak ba ang tunay na Diyos? May dapat ba tayo baguhin sa nakagisnan nating panguunawa kung ano at sino ang Diyos? Kaya madami sa ating pag namatay, nakarumal-dumal, ni-rape, nilason, pinatay. Sasabihin ba natin oras na niya at pinahintulutan ng mapagmahal na Diyos na kilala natin? May babaguhin ba tayo sa pagkakilala natin sa ating Diyos? Anak ka ba ng tatay mo? Kung anak ka ng tatay mo, hindi ba't lahi ka niya? Kung lahi ka ng tatay mo na kinakatakutan ng hukbo ng lahat ng mamamatay tao, naisip-isip mo ba kung sino ka? O gusto mo lang matawag na Kristiyano ka? At nagsisilbi ka sa Diyos mo at ayaw mo ng pera dahil hindi pwede magsilbi sa pera at sa Diyos ng pareho? Hindi mo pa napag-isip-isip na ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa? Pagsisilbahan ba ng Diyos ang lalang lamang niya? Kung kilala ng Diyos ang sarili niya, alam ba niya na siya naglanang ng langit at lupa, ginto, pilak, brilyante? Tapos sasabihin ng Diyos, ayaw ko magsilbi sa pera, ayaw ko ng pera. Hindi mo ba nababasa sa Bible na ang buong mundo ipinamana kay Abraham at sa kanyang mga lahi? Ayaw mo ng pera.
Dahil baka magsilbi ka sa pera, dahil ang kaisipan ay mukhang pera. Ang kamalayan ay tao lamang. Araw at gabi nagpapakahirap para malugod ang Diyos niya. Hindi niya nalalaman, sabi mismo ng Bible. Hindi mo ba nalalaman na si Jesucristo ay nasa iyo? Ang naglalang ng langit at lupa nasa iyo? Hindi mo ba alam? May babaguhin ba tayo sa ating reliyosong kaisipan? Gusto ko sa gabing ito makita natin ang malinaw na larawan kung sino ka at sino ako. Napakarami, isa na ako noon na naniniwala na hindi pwedeng dumami ang pera mo, baka malinlang ka. Ikaw ang gumawa at may-ari ng factory ng iPhone. Natatakot ka bang pagsilbihan mo si iPhone? Samantala, ikaw ang may-ari. Ikaw ang naglalang. Ikaw ang gumawa. Pagkatapos, iiyak-iyak tayo sa Diyos. Pag napunta sa hospital ang ating mahal sa buhay at wala tayong pera pambayad sa hospital. Pero naniniwala tayo sa mga leaders natin na hindi pwede pagsilbihan ang dalawang Panginoon. Yon ang kaisipan na sinabi ni Kristo. Kung basahin mo mga prior verses, you are evil. Mga demonyo kayo. You will die in your sins. Hindi tayo nagsisilbi sa Diyos bilang mga alipin. Gusto ko makita natin ang tunay na larawan ng anak ng Diyos. Kung hindi tayo pagagalitan, kapatid, hindi tayo magigising. Post tayo ng post ng kung ano-ano. Pag may sumagot na sa post natin, hindi natin binabasa. Ayaw natin makinig sa ibang turo. Tingnan mo ang mga binabasang mga libro. Doon lang nakatutok sa kanilang denominasyon. Sinabi ko nang basahin mo ibang libro. Dahil hinubog ka ng librong binasa mo, na akala hinango sa Bible, pero panlilinang, kapatid. Pakita ko siya sa gabing ito. Sino tayo? Isaiah chapter 46, bago tayo magsimula. Dahil kaya po natin pinagdidiinan nito. Hukbo po ng mga demonyo, mga Diyos, mga Elohim, mga Espiritu. Dating mga anghel, ang kalaban mo, kapatid. Hindi kalaban ng Diyos. Kalaban mo, kapatid. Kung kalaban mo ang mga demonyo na ito, na pumapatay, nagbibigay ng karumal-dumal na sakit, ng wawasak, ikaw ang lumaban dito, kapatid. Wag na wag mo hintayin ng Diyos na ilaban kanya. No! Gusto ko maunawaan natin sino tayo. Tinapos na ng Diyos ang lahat ng laban. Ibinigay niya sa iyo at sa akin ang pagtupad nito sa ating area of responsibility. Mayroon kang responsibilidad, mayroon kang nasasakupan, kapatid. Mayroon kang teritoryo. Kung iasa mo ang teritoryo mo sa iba, kapatid, mamamatay ka sa mundong ito nang hindi mo man lang nakamtan ang 10% ng para sa iyo. Busy tayo. Kapapaniwala na ikaw ay tao lamang.
Isaiah 46 verse 9. Basahin ko po sa King James. Remember the former things of old. This is God talking. How can you remember the former things of old when God is telling you to remember? How can you remember if you are not like Him? To remember the former things of old. Tagalugin natin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Ano ang una? Paano maalaala, kapatid? Diyos po ang nagsasalita dito. Tingnan nyo kung sino nagsasalita. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Basahin mo mabuti. Ako ang Diyos, halimbawa. Sasabihin ko kay Kuya Ryan, Kuya Ryan, alalahanin mo ang mga bagay sa simula pa lang. Dahil ako ang Diyos. At wala na ibang Diyos. Ibig sabihin siya na nakakaalala niyan. Hindi ba? Kung tao ka lamang at Diyos ang kaharap mo, sasabihin, you remember the former things of old, for I am God. And there is none else. Wala nang iba. I am God and there is none like me. Kausap ka niya. Sabi niya, alalahanin mo ang mga bagay nung una pa. Dahil ako ang Diyos at wala nang iba. At walang katulad ko. Sasabihin siya yung ganyan. Paano malala? Hindi ka pala katulad niya eh. Hindi ka pala Diyos din eh. Paano maalala? Amen? Let's pray. Father Almighty, hallelujah. Father, medyo malakas agad ang aming boses sa unang bugso ng live na ito. Gusto ko lang pong magulat ang lahat ng nasa loob namin ayon sa iyong anointing, Ama, upang kumaripas sila at manguluntoy sila sa loob namin upang magising ang tunay na kami. Kaya, Father Almighty, great I am, Abba, let everyone, hayaan mo, Ama, gawan mo ng bawat isang nakikinig ay magising at marinig ang boses mo. Thank you, Father. We give you back all the glory and the honor because your Lamb, Jesus Christ of Nazareth, is continually cleansing us inside and out by His precious blood. Thank you, Father. Thank you, and we bless you. In Jesus' righteous name that we bear. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Go forth. Remember, alisin natin ang italic, ha? Kung meron kayong King James Version, mahalata ninyo, may mga nakatagilid na mga salita. Remember the former things of old. I, God, and none else. And none like me. Alalahanin ang mga unang mga bagay na mga luma. Dahil ako, Diyos, at wala nang iba. Diyos
at walang katulad ko. Kapatid, gusto ko maunawaan natin. Sa gabing ito, iisa lang ang Diyos. At walang katulad niya. Kung ibang lahi ka, kapatid, iba ang DNA mo. Mamatay ka na sa mundong ito. You can never remember the former things of old. Gusto ko sana magising ang ating religious song. Naunawaan ko po yan na nagpupursige tayo, pero linlang po. Patuloy tayo nagdideklara ng kung ano-ano na hindi nakabatay sa kaisipan ng Diyos to remember the former things. Lalo tayo nililinlang araw at gabi. Naranasan niyo ba lumuhod magdamag, umiyak magdamag sa Diyos? Hindi lamang magdamag. Ang ilan sa atin, taon ng binilang. Bigla ba nag-appear ang Diyos? At nilinis niyan lahat ng pigati mo? Hanggang ngayon ba wala ka ng pigati? Sinong Diyos? Ito siya, verse 10. Isaiah 46 verse 10. King James. Declaring the end from the beginning. There is none like me, sabi niya. Remember the former things of old. For I, God, and none else. God, and none like me. Declaring the end from the beginning. How can you remember the former things of old? Na nagdeklara siya sa simula ng wakas. Kung tao ka lamang, kapatid, patuloy tayo araw-gabi nag-aaral ng Bible. Pero ang tingin natin sa sarili natin, tutulungan ako ng Diyos. Magsisilbi ako sa Kanya. Yun ang alam natin. But how can you remember? Dahil ang remember ay dalawang salita. Tingnan niyo po, ang remember. Itong re na prefix, ito po yung sinasabing ibalik, repair, repent, reconcile, return, puro re. Reconcile, ang reconcile at ang remember ay halos isa. Re, ibalik sa member. Speaking of your imagination. How can you remember the former things if you were not there, seeing and knowing the former things? Paano maalaala ang mga bagay na luma kung wala ka namang alaala ng luma? Talk to me. Ulitin natin sa Tagalog, ha? Inyong alalahanin, sabi niya, ang mga dating bagay ng una. Paano maalaala yung mga dating bagay ng una? Wala ka naman doon. Wala naman sa alaala mo yon. Ni hindi mo makalimutan yon. Dahil wala kang dapat limutin. May lilimutin ka lang kung may naalala ka. May karanasan ka, may kaalaman ka. Paano mo alalahanin na hindi mo naman alam? Yun ang sabi ng Diyos. Alalahanin mo. Paano mo alalahanin ang bagay na hindi mo alam? Pero sinabi niya, alalahanin mo ang mga dating bagay ng una.
sapagkat ako'y Diyos. Teka. Diyos, ikaw lang may alaala nun eh. Ikaw lang may alam nun eh. Ba't sabihin mo sa akin yan? Hindi mo ba nakukuha kung bakit yung sinabi? Remember. Alalahanin mo. Kung wala ka naman doon, hindi mo alam paano mo alalahanin. At sinabi ako'y Diyos at wala nang iba. Sa mga tuwid, Diyos lang ang nakaalala niyan. Dahil siya lang ang nakakaalam niyan. Tingnan mo sa verse 10 kung anong ginawa niya. Declaring the end from the beginning. Teka, diniklara mo pala, Diyos sa simula pa lang ang dulo eh. Ang wakas pala, diniklara mo sa simula eh. Ikaw gumawa niyan eh. Diyos ka kasi bakit mo sabihin sa alalahanin ko yon? Diniklara mo sa simula pa lang. Diniklara mo na ang wakas. Ba't mo sabihin sa akin yan? Kristiyano lang ako eh. Tao lang ako. Anak mo ko. Pero tao lang ako. Nag-gets yung konti. Ano ang Kristyanismo sa mundong ito, kapatid? Ano? Kung patuloy tayo patayin, wasakin ng demonyong ito na dating mga anghel na sinabi mismo ng Diyos, higit tayong mataas sa kanila. Sila lahat na nasa paanan lamang natin. Ano ang Kristyanismo? Declaring the end from the beginning and from ancient times. Nabasa niyo ba may Ancient of Days? Na si Jesus Christ, si I am. From ancient times. What is an ancient time? The things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. The things that are not yet done. How can I remember? Paano ko maalaala ang mga bagay na hindi pa pala nangyayari naman? Ba't mo sinabi sa akin yan, Diyos? Remember? Ano ang Kristyanismo, kapatid? Papatuloy tayo nag-aaral at sasabihin natin, magsisilbi ako sa Diyos, magsisilbi ako sa Diyos. Samantala, sinabi ng Diyos, dito sa mundong nakikita, ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Ang lahat ng kapangyarihan na sa dila mo, kamatayan man o buhay. Tapos iasa natin sa Kanya. Sinabi niya, ikaw ang buto at laman ko. Ang buhay mo, ako. Tapos na ako. Sa mundong nakikita, ang katawan ko, ang boss. At ako ang kanilang buhay. Oo, sinabi niya, there is none like me. Ako ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos, kapatid. Ngunit walang Diyos sa mundong ito. Walang Diyos nang wala siyang katawan na nakikita. Kung akala mo hahanapin mo ang Diyos na hiwalay sa iyo, hindi ka lamang nilinlang ng dyablo. Nakapiring ang mata mo, kapatid. Dahil ang lahat ng buto at laman ng Diyos na nakikita, iisa sa Diyos. Kaya isa lamang ang Diyos. Walang katulad ng Diyos. Kung tao ka lamang, kapatid, hindi at never maging katulad ka ng Diyos. Imposible yan. Basahin natin ulit.
Verse 9 to 10. Ito lang. Pag-iisipan mo kung makikinig ka talaga eh. Remember the former things of old. Sinabihan ka niya. Sinabihan ka niya, Kuya Ryan, Kuya Ninyo, Ate Nat. Sinabihan ka niya. Alalahanin mo ha? Alalahanin mo. Ang mga bagay nung unang panahon. Dala ko Diyos. Teka, Diyos ko naman. Ano ipaalala mo sa akin? Binanatan pa niya ng verse 10. Sabi niya, dinideklara ko, nagpapahayag ako ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon, wala pang lolo-lolo mo, ng mga bagay na hindi pa nangyari. Tapos sasabihin mo, alalahanin ko, teka Diyos naman, maging fair ka naman. Sino ako, Diyos ko? Naalalahanin yung mga ginawa mo, diniklara mo sa una pa lang. Teka, sagutin ka ng Diyos. Punta ka muna sa Genesis chapter 1 nang maalaala mo, ha? Genesis chapter 1. Hindi ka sasabihan ng Diyos dyan nang wala siyang patunay na dapat mo alalahanin. Dapat alam mo, wala daw siyang katulad. Iisa lang ang Diyos. Resikenderese. Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in our image. Number 1. After our likeness. Number 2. Sinabi ba niya kanina, there is none like me? Sinabi ba niya kaninang walang katulad niya? At iisa lamang ang Diyos? Siya lang ang Diyos. Nabasa mo ba? Lalangin natin ang tao na kamukha natin sa lahat ng anggulo. Pagdating sa mundong nakikita, kamukha natin siya. Walang bahagi niya na hindi kamukha natin. Image. Sa King James Version, kung wala kayo sa Google, meron dito. Kung hindi nyo mabili ang ganito, dumaan kayo doon sa bookstore. Kung pwede nyo buksan nyo. At ilista nyo. Ilista nyo kung hindi nyo pa. Sabi nyo, hindi ko muna po bibiliin. Wala po akong 2,000 Iwan ko nga mga 2,000 na ito siguro. Kahit nabili ko ito nung araw. Sale lang 1,000. Diyan kina Kuya Dindo. Diyan sa UMF. Meron diyan Kuya Dindo. Kanto ng Pinatubo. At Bonnie Avenue. May bangko diyan sa tabi na 4th floor. Ang buong 3rd floor. Inukupuhan natin ng araw yan. Matagal-tagal tayo nanirahan sa Mandaluyong. Ang meaning ng ang image sa Hebrew na salita ay timuna dito sa original na pagkasulat. Ang ibig sabihin, nakikita na representante ng Diyos sa lahat ng nilalang. Yan ang image. Visible manifestation and representation of God to created beings. Hindi po nakikita ang Diyos sa mundong ito kung wala siyang katawan. At sa katawan po, binigay ng Diyos ang fullness niya. Ang kapuspusan ng siya mismo. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. May likeness ka ba nabasa, kapatid? Nabasa mo ba sa Isaiah kanina? There is none like me. Hanggat hindi ka likeness ng Diyos, hindi ka like ng Diyos. Pero nilinlang tayong napakatagal ng panahon.
sobrang panlilinlang. Kaya yung mga nauna sa atin, hanggang ngayon, patuloy na nagpipilit na maging alipin ng kanyang ama. Ayaw pa niya ng karangyaan. Hindi mo ba nababasa, kapatid? Ang Juan 10:10. Dumating si ako nga sa iyo at sa akin upang magkaroon tayo ng buhay Diyos at magkaroon ng kasaganaan nito. Galit ka ba sa kasaganaan na nilalang mo kasama ng tatay mo? At dahil kasama ka ng naglalang ng langit at lupa, sa tingin mo, kung kilala mo kung sino ka na ikaw ay likeness ng Diyos, at ikaw nakikita na kanyang buto at laman sa mundong ito, may kaisipan ka ba? May kamalayan ka man lang ba? Nasasabihin mo, ayaw ko magsilbi sa nilalang ko, sa pera. Talk to me. Meron ka 1 bilyon. Pera. Ginto, helicopter, jet plane. Sinisilbahan mo ba? O ikaw ang gagamit sa kanila? Dahil ginawa mo ito para gamitin mo sa mundong nakikita. Walang ministry sa mundong ito, kapatid, na hindi naggagamit ng pisikal na karangyaan o kayamanan. Tapos sabihin mo mukhang pera na agad, prosperity preacher. No, sandali, balik tayo. Ikaw gumawa ng iPhone, ikaw may factory ng iPhone, ikaw may ari ng paggawaan. Mukha ka bang iPhone? Ha? iPhone, talk to me. Kasi ang kaisipan ng kamalayan can never remember kapag ang kamalayan at kaisipan ay tao lamang. Dahil pinaalala sa iyo yung mga lumang bagay noong una. Eto, alalahanin mo, ang sabi ng Diyos, let us. Ilang beses natin pinaliwanag na ang let. Kahit hindi natin paliwanag ito, kapatid, makikita mo sa sistema ng paglalang ng Diyos. Malinaw sa Hebreo 11:3. 1:3. Walang nakita nang hindi galing sa mundong hindi nakikita. Lahat na nakikita ay galing sa mundong hindi nakikita. Nung sinabi ng Diyos, let us, yarad us, makita tayo sa mundo. Dahil hindi tayo nakikita. Bumaba tayo at magkaroon ng descendant. Walang nakita na hindi galing sa hindi nakikita. So ikaw, kapatid, galing ka sa hindi nakikita. Ang ikaw na hindi nakikita ay kaisa na ng Diyos. Bago pa magkaroon ng mundong nakikita. Ngayon, pagdating mo sa lupa, pinanganak ka ng lahi ng makasalanan, eto ngayon dumating si Kristo Jesus para i-reconcile ka sa Diyos. Ibalik. Reconcile, one. Ibalik uli sa iisa. He who is joined unto the Lord is one God, one Elohim, one Spirit. Reconcile. Na ibalik ka sa dating member.
Ngayon, nakaisa mo na uli, nabalik ka sa tunay mong katauhan na wala pa ang sanglibutan. Maalaala mo kaya ang former things of old? Maalaala mo pa kaya na mayroon kayong diniklara sa simula pa lang? Diniklara nyo ng wakas. So ano ngayon ang buhay na gusto mong tahakin sa mundong ito? Dapat we are living in the end. Dapat nagsisimula tayo ayon sa diniklara sa wakas. Ano ang diniklara sa simula? Pag diniklara sa simula, yan ang wakas. Tingnan mo ha. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over all the earth. Yan ang wakas. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Yan ang wakas. So kung hindi natin ma-remember ang former things of old na diniklara sa simula, kalahi ba tayo ng ating tatay? Likeness ba tayo ng Diyos? There is none like me, sabi niya. Remember the former things. I am God, there's none like me. Oh God, come on. Hindi pala. Nag-iisa ka pa lang Diyos eh. Tapos ipaalala mo sa akin yung diniklara mo sa simula. Ano naman ang malay ko doon? Pero kung malaman mo, nabasa mo dyan, ikaw pala ang may dominion. May paghahari sa mundong ito. Sinong demonyo ang pwedeng magnakaw, pumatay at magwasak sa'yo? Sino? Dahil katulad ka ng Diyos. Yan, hindi ka lang kamukha, larawan ng hindi nakikitang Diyos. Katulad ka talaga niya. So kung katulad ka niya, maalaala mo ba ang mga lumang bagay na diniklaran niya sa simula? Ang mga dulo wakas na diniklaran niya sa simula. Nakasama ka rin? He who is joined unto the Lord is one spirit, na reconciled. Nabasa niyo ba ang salitang reconciled? 2 Corinthians 5:18. Na ulitin natin, ang balik. Ang concile, one. Ibalik sa isa. He who is joined unto the Lord is one. One Elohim, one God. There is none like me. Kung tao ka lamang, you are not like me. Dahil sabi ng Diyos, ibaba natin ang sarili natin sa lupa upang makita tayo at siya ay kamukha natin. Ano ba maraming mukha ang Diyos? Pero kamukha, iisa. Maputi ako, maitim ka, kamukha ako ng Diyos, kamukha ka rin niya. Mystery, ano? Panguilong ko, matangos naman sa'yo. Pero kamukha rin ng Diyos ang ilong na ito. Kamukha rin ng Diyos ang nasa iyo. May limitasyon ba ang Diyos? Isa siya. Pero there is none like me. Kaya sabi niya, remember the former things of old. If you are not like me, you can never remember the former things of old. But I have spoken. Diniklara ko, sabi niya, ang wakas sa simula. Nagsimula ang Diyos ng gawa ng tao. Diniklara niya kung sino ka. So you have to start with the end. Dahil yan ang end. Diyan ka magsimula. Let them have dominion. Huwag po kayo ma-offend. Gusto ko wasakin ang kamalayan na mali. May mga anak kayo, may mga sumunod pang henerasyon sa atin.
Kung hindi natin simulan ngayon sa buhay, ang tapos na, ang wakas na. Katulad ba tayo ng Diyos? Yung sabi ni Jesus, I am the beginning, I am the end. Fear not. Huwag ka matakot. Nakita ko ng dulo, ako yun. Ako rin ang simula. Ako ang simula ng lahat ng bagay. Huwag ka matakot. Bakit sinabi huwag ka matakot? Tatao-tao ka lamang kasi. Hindi ba? Don't you remember that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Sabi mismo ng Bible. Alright, let's go. 1 Corinthians chapter 2 para matapos tayo. Kapatid, ka-DNA tayo ng Diyos, kadugo tayo ng tatay natin. Pero kung ating na-remember ay hindi yung former things of old, ikaw at ako patuloy mabubuhay sa kamalayan na re-remember ng tao lamang. At pag ganyan, etong mga demonyo na dating anghel, they remember the things of old. Naalala nila ang mga bagay noong ancient times. Nung nagdeklara ang Diyos, dinig na dinig nila. Pag hindi ka sumabay doon, sabi niya, akin ka. Tapos ka. Magpapakahirap ka para pagsilbihan ang Diyos mo. Hindi mo naalala na ikaw ang nakikitang katulad niya. So pag hindi mo yan na-remember, patay ka sa akin, sabi ng demonyo. Kaya tingnan mo ang mga post mo, Lord, save us. Lord, have mercy on us. Ingat po, palagi. Sorry. Ganon din ako nung araw. Pag sinabi mong, ingat po, palagi, kaharap mo si Kristo. Kaharap mo ang Diyos. Sinabihan mo, Diyos, ingat po, palagi ha. Ano sabi ng Diyos sa'yo? Remember the former things of old! For I am God, there is none like me. Ang sinabi mo, hindi katulad ko. Kahit anak kita. At yan ang iyong kamalayan. As a man thinketh in his heart, so is he. Death and life are in the power of your tongue. Tinapos ko na ang laban, anak. Tinapos ko na mula sa simula hanggang dulo. Tinapos ko na. Ang tumapos ay siya na ngayong buhay mo. Pag nahayag ang buhay mo na tumapos ng lahat, it is finished, mahayag ka rin sa katauhan ko. Glory. Kaya hindi mo na masasabi uli, mag-ingat ka, O Diyos. May narinig ka ba, kapatid? Tapos sabihin natin, stay positive lang po. Stay positive. Ano? Anong stay positive? Diniklara ko sa simula ang wakas! Anong positive ang pinagsasabi mo? Kaisipan ng tao lamang. Ano sabi niya sa verse 10? I will do all my pleasure. God ako. Gagawin kong lahat ng aking gusto ayon sa diniklara ko sa simula. Tapos sabihan mo ko mag-stay positive na para bang hindi mababago, huwag ka magalala, stay positive lang. Hindi ko may paliwag na gusto, pero may mga kaisipan na yan. Kaisipan natin ng araw, kapatid, diniklara na ng Diyos hanggang dulo. Tapos sabihin mo sa Kanya, stay positive lang, Diyos. Stay positive lang, Jesus. Kaya mo yan. Si Jesus Christ na ang iyong buhay eh. Buhay mo si I am eh. Tapos sabihin mo sarili mo, stay positive lang. Stay positive lang, Daddy. Stay positive lang, Pastor.
Kaya natin yan. Ano? Remember. Reconcile. Alalahanin mo. Nakatulad ka ng Diyos. Kaya kaya mo alalahanin. Ang sinabi? Mayroon kang paghahari sa mundo ito. Walang demonyo na pwedeng manaig sa iyo dito. Kahit na ano pang sandata nila. No weapon formed against you shall prosper. 1 Corinthians chapter 2. Ipinagdidiinan natin para sana masagap ng ating mga kaisipan. 1 Corinthians chapter 2. Andiyan kayo. Simulan natin sa verse 11, ha? Ano ba nagpo-post yan? Naku, nawala na yung nakikinig sa akin dito. Nag-aalisa na lahat sila, oh. Because they cannot remember maybe the former things of old. At kung nandyan ang sakuna, nandyan ang dilubyo ng Diablo, Lord, pinahintulutan mo ito. Alam ko, pinahintulutan mo talaga ito. Ano? Basahin mo nga ang Matthew 18:18 kung sino nagpapahintulot. Basahin mo ang Proverbs 18:21 kung sino may dila. Saan ang kapangyarihan, kamatayan at buhay? Ha? Sino may dila? Please, kapatid, please magising tayo. Very easy actually. Ipopost natin, ipopost yan sa group. Na magsisilbi tayo sa magsisilbi. Nakalimutan mo, kapatid. May sumisilip sa'yo. Maya lang, nalingat ka ng konti, tapos ka. May Diablo po na kalaban. Binigay na ng Diyos ang buhay niya sa'yo. Kaisipan niya sa'yo. Siya ang iyong buhay. Ikaw na naging buto at laman niya. Image. Katulad, kawangis. Likeness. Sa simula pa lang ng paglalang niya ng tao, diniklara niya ang wakas. The end. Ang end ay dominion. Ikaw at ako ang may hari sa mundong ito. Tapos sabihin, magsisilbi ka sa pera. Teka, buong mundo nga pinamana sa iyo eh. Bakit? Likeness ka ng Diyos eh. Husgahan mo ro ang lupa, manahin mo ro ang mga bansa. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Basahin ko po sa King James Version at mag-pray tayo. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man, which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Verse 12. Now, we have received, past tense, natanggap na. Not the spirit of this world, but the Spirit which is of God. That we might know the things, we might remember the former things of old, that we might know the things that are freely given to us by God. Kapatid, ito man lang dalawang verses na ito. Para bitawan mo na yung mga lesser truth na alam mo, na pinangangalandakan natin na kung baga ito ang tamang doktrina. Biro mo, ibabatay mo sarili mo doon sa tinawag ng mga demonyo na huwag daw magsilbi sa Diyos at sa Mammon. Ano? I-likeness ka ng Diyos eh. Ikaw ang may hari sa buong mundo eh. Kung kilala mo sarili mo, anong magsisilbi sa pera? Inuutusan natin ang pera. Hindi mo ba alam na ikaw kasama ng Diyos na tatay mo nung nilalang niyang langit at lupa at lahat ng pera, ginto, pilak sa mundo? Tapos, makiayon ka doon sa sinabi nila na matakot ka. Huwag ka. Maghagad magkapera. Dahil nagsisilbi ka sa pera. Ano?
galing ka sa hindi nakikita. Doon sa hindi nakikita, kung saan naroon ka bago lalangyan ng langit at lupa, hindi uso pera doon. Dahil ang kayamanan doon, hindi mapantayan ng pera. Nandito ko ngayon sa mundong nakikita. Ikaw ngayon representante ng tatay mo, nga naglalang ng langit at lupa, at kasama ka naglalang ng langit at lupa. Tapos makikinig ka sa kanila. Mag-ingat kayo, ha? The love of money is the root of all evil. Yes, the love of money. But money is not evil. Kasama yan sa mundo, no? Minana mo. Nilalang nyo pa ng ama mo. Pagkatapos, matatakot ka kung mayroon kang bilyon. Ang dami natin pagkagastusan, kapatid. Napakarami. Pagagawa tayong malaking church, mga bahay ng mga ating mga workers. Tapos maniniwala ka doon sa mga sinasabi nila. Ikaw mismo naghihirap ang pamilya mo eh. Maniniwala ka, hindi, ganito talagang pagsilbi sa Panginoon. Ano? Hindi ba ikaw ang wangis at katulad ng tatay mo? Ito, paano mo raw malalaman ito? Sabi niya, dito sa verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. Yun ang alam niya. Patungkol sa pagiging tao lamang. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man. Hindi niya likeness. Maliban na ang espiritu ng Diyos. Diyos sa Diyos yan, kapatid. Ang nagsalita kanina, remember the former thing, Diyos yan. Dinideklara niya sa simula, ang wakas, Diyos yun. Paano malaman yun? Yung espiritu ng tao lamang, ang patuloy natin, isinasabuhay. Paano malaman yun? Sabi ito, gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Tapos Kristiyano tayo. Pinangangalandakan natin na anak tayo ng Diyos. Napakagaling natin magpaliwanag. Pero ang sabi natin, ay hindi ako pwede magsilbi sa pera. Ano? Bakit mo nasasabi yung hindi magsilbi? Hindi yan salita ng Diyos! Para mo siya, ingat ka Diyos! Ingat ka ha, Diyos! Walang ganyan salita ang likeness ng Diyos. Anong pagsisilbi sa pera pinagsasabi mo? Sa kanila yan. Tingnan mo anong binigay sa atin. Ngunit ating tinanggap, hindi tatanggapin, ha? Hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. Sabi sa verse 12. Upang ating mapagkilala, to remember the former things of old. Why? Because you now have the Spirit of God. Mga bagay. Come on, kapatid. Please, tama na. Ang Kristyanismong puro pagkakatalo. Puro katalunan. Puro good and evil, evil dito, evil doon. Ay, masama yun, kapatid, masama yun. Bakit? Ay, naku, magsisilbi ko sa pera. Ano? Dali mo lahat ng pera dito. Pakita ko siya kung paano magsilbi ang pera sa amin. Dali mo, tambakan mo kami ng pera. Ipakita ko sa inyo kung paano pagsilbihan kami ng pera. Kami naglalang sa kanila eh. Pinamana sa amin itong mundong ito eh. Paano magsilbi? Anong salita? Mga salita ng mga espiritu ng tao lamang. Paano mo sinabi sa Diyos, Diyos, ingat ka ha? Ingat ka. Hindi pwede magsilbi sa pera at sa Diyos ha? Ilahi ka ng Diyos at Ama mo eh. Likeness ka niya eh. Katulad ka niya mismo. Binigyan ka ng kaisaman ni Kristo. Buhay ni Kristo. Dahil yan ang katulad ng Diyos. Kapuspusan yan. Ako nga. Kapuspusan ng Diyos yan. Tapos sabihin mo sa sarili mo,
Ay naku, nakakatakot yan, kapatid. Naku, kapatid. Makasalanan niya, kapatid. Ayoko niya, di ako magsisilbi sa pera. Ano, dali mo dito ha. Kung takot ka sa pera, dali mo rito. Ipakita namin sa iyo kung paano kami Diyos ng pera. Sunod siya sa amin. Please, kapatid. Tapusin natin yan. Huwag natin pagpilitan yung mga post natin na ganyan. Pinagluluko natin sarili natin. Ang kalaban natin, Diyos, tandaan mo. Isang salitang mali at patuloy na mali, sabi, tapos ka. Tapos ka sa akin. Ilang libo na bang preachers nangamatay na tao lamang? Dito tayo magtapos para mahamon kayo. 82 verse 6 ng awit. Tapos mag-pray tayo ha. Gusto ko lang mahamon ng ating mga pinagsasasabi na tama. Awit 82, verse 6. Kung ayaw maniwala sa 126, hindi deklara na doon ng Genesis chapter 1, verse 26. Katulad ka ng Diyos. Kamukha ka niya talaga. Kamukha ka niya talaga. Ibig sabihin ng kamukha. Nakikita. Dahil kung wala ka na rin sa mundo, pare-pareho tayo espiritu doon, wala nang katawan, may katawan tayo ng spiritual, hindi uso yung kamukha ng Diyos. Bakit lahat tayo doon? Lahat tayo ni isa sa Diyos. 82. Tingnan mo ha. Tingnan mo kung sino kausap ng Diyos. Verse 5. Hindi nila nalalaman, 82 verse 5 ng awit. Ni naunawaan man bakit sila'y tao lamang, kaisipan lamang, kaespiritu lamang ng tao. They cannot remember the former things of old. Why? They are not like God. Ayaw nila maging katulad ng Diyos. Sabi dito, hindi nila nalalaman ni naunawaan man, sila'y nagsisilakad na parito sa kadiliman. Kadiliman. Makita mo si Jesus, may buhay Diyos, lumalakad sa kadiliman, tapos sabihin, kumusta ka na, kuya na yan? Ito nga, hirap ng hirap Jesus Oo nga, hirap na ng buhay niya. Kumusta na mabalita sa COVID? Ito nga, ayaw ko nga lumabas Wala akong ganito, ganun Nakakatakot, kahit na mayroon akong mask, mayroon akong shield, kakatakot pa rin, Jesus. Oo nga Ganun kaya sasabihin sa'yo ni Jesus? Kausap mo si Jesus. Anong plano mo ngayon? Wala, dito muna ako. Yan mo na muna. Sige, dito tayo. Tagay na lang tayo. Hindi nila nalalaman, inaunawaan man, sila'y nagsisilakad na parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ay nangakikilos. Bakit nangakikilos patibayan ng lupa? Bakit? Yan, hindi mo nalalaman. Ibig sabihin, ikaw pala, pati-patibayan pala ng lupa, ikaw tinitingnan. Ibig sabihin, itong patibayan ng lupa, umuga, dahil lumalakad ka sa kadiliman, ibig sabihin, pinagharian ng kadiliman na umuuga, nagpapalindol, nagbibigay ng kasakuna sa mundo, lindol dito, baha dito, bagyo doon. Bakit? Sinakop ng kadiliman ang anak ng Diyos. Hindi mo ba alam ano ang responsibilidad mo sa mundong ito? Matindi, kapatid. Pati mga patibayan ng lupa umuuga dahil nagpasakop tayo sa demonyo na ito na siya nagpapauga ng mundong ito. Hindi mo ba alam sa Genesis chapter 1 verse 2 na ang mundong ito walang anyo? At ni-repair ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos? Paano na nga wala ng anyo? Hindi lagdalang ang Diyos na walang anyo, kapatid. Winasak nitong hari ng kadiliman. Bakit? May karapatan siyang magwasak kapag ikaw at ako nasa kadiliman. Tingnan verse 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. At kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan.
Sinabi na sa anghel daw sinabi ito. Patunayan natin kung sa anghel nga sinabi ito. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Dahil ang Diyos, kapatid, hindi namamatay. Ang anghel hindi po namamatay. Tingnan mo dito sa verse 7. Gayon may mga mamatay kayong parang mga tao. Bakit parang mga tao? Dahil sinasabihan dito, mga anak ng Diyos na may katawan at buto at laman. Tao ang mukha nila. Ang mga anak sila ng tao. Kaya mga matay sila katulad ng tao na cannot remember the former things of old. Dahil hindi at ayaw nila maging katulad ng Diyos na ama nila. Kaya sinabihan dito, sinong anghel mga matay na parang tao? Bear, talk to me. May nabasa ka sa Bible na ang mga anghel na matay katulad ng tao. So, sino ito? Ang Diyos ito? Na ama mo? O ikaw ito? Aking sinabi, sabi sa verse 6, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon man! Dahil lumalakad kayo sa kadiliman, wala kayong alam, hindi nyo na pag-unawa ang former things of old. Gayon may mga mata kayong parang mga tao. Verse 8, bumangon ka, O Diyos. Sino tinawag na Diyos? Ibig mong sabihin, bumangon ang Diyos, babangon, o ikaw ang sinasabihan? Ang Diyos ba tutulog-tulog? Kaya sinabi niya sarili niya, bumangon ka? No, Diyos yan. Ikaw ang bumangon. Dahil ang mga bumabangon, kapatid, sa pagkatulog, ang mga may katawan lamang. At walang anak ang Diyos sa mundong ito nang hindi siya ang nakikita. Walang anak ang Diyos kapag hindi nakikita sa mundong ito. Kaya tinawag ni Kristo ang sarili niya, ako, pag nakita mo ang Diyos. Ako ang anak ng Diyos. Walang anak, kapatid, tandaan mo, nang hindi siya ang nakikita na ama. Ako at ang ama isa. Bumangon ka, O Diyos! Hatulan mo ang lupa! Ang sinasabihan dito, ikaw na may buto at laman, na anak ng kataas-taasan. Iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Hindi ba minana ang mga bansa? Lahat. Tapos, magsisilbi ka sa pera? Talk to me. Mana mo ang buong bansa eh. Lahat ng bansa. Lahat to sinabi. Tapos, susunod ka sa kaisipan na, ingat ka Diyos, ha? Ingat ko, ha? Ingat ka. Yung pera na yan, ako. Magiging ano mo yan. Ano? Sabi mo nga sa Diyos yan. May napulot kayo kahit pa paano. Let us start with the end, kapatid. Nagsimula tayo sa wakas. Simulan natin sa buhay ang dulo. Ang tapos na. Ang diniklara sa simula. Dominion. Mana ang mga bansa. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Kaya tayo nabuhay na maguli. Nakaisa ni Yesu Kristo. Join unto the Lord, reconciled. One God. There is none like me. Pagpatuloy mo na pagbulay-bulayan yan, magugulat ka. Tumawid kayo sa kalsada, nangasagasaan sila lahat. Ikaw lang natira. Bakit? No weapon formed against you shall prosper. No weapon. And every tongue that rises against you, you condemn. Hatulan mo ang lupa. Mga lupa lamang. Galing daw sila sa alabok.
Lumalakad sa kadiliman, hindi na pangunawa kay mga matay kay parang tao. Talk to me. May babasahin tayo isa pa. At magtatanong tayo. Awit 103. Magtatanong tayo. Pag-isipan nyo ito pagkatapos natin ng ating live. Pag-isipan nyo po mabuti. Tagalogin natin. Purihin mo ang Panginoon ko. Psalm 103. Awit 103. Si David dito inutusan niyang kalamnan niya, kalubluban niya, at sarili niya. Purihin mo, bless the Lord of my soul. Purihin naman sinabi ng Tagalog. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Verse 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Tingnan mo itong mabubuting gawa. Verse 3. Na siya nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Okay? Alalahanin mo itong former things na ito. Verse 4. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, tinubos na. Tumutubos. Mapahamak ka, tinubos ka niya. Okay? Inalis ka niya doon. No? Iniwas ka niya. Okay? Na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Verse 5. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Ito ang tanong, kapatid. Kung ang kamatayan ay bunga ng kasalanan at pinatawad na ang lahat ng iyong mga kasamaan, at kung ang sakit nakakamatay at pinagaling na niyang lahat ng iyong mga sakit, at kung ang disgrasya nakakamatay at tinubos ka niya sa lahat ng pagkakapahamak, pinutungan ka pa ng kagandang loob at malumanay na kasamaan. Verse 5, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, yung finished work of God, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ito ang tanong. Mamamatay ka pa ba? Talk to me. Tatanda ka pa ba? Manghihina ka pa ba? Maghihirap ka pa ba? Basahin mo. Na siya nagpatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan. So wala ng kamatayan. Napatawad ng lahat ng kasalanan. Na siya nagpagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Wala na sakit. Dahil lahat ng sakit pinagaling niya. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. May disgrasya pa kaya? May pagkabali pa kaya? At binubusog niya ang iyong bibig na mabubuting bagay, kaya ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. May tatanda pa kaya? Sa makatuwid, may mamamatay pa kaya? Talk to me. Sabi niya, Pastor, ibig sabihin tayo mamamatay? Iba po ang mamamatay. Ayon dyan sa sinabi dyan. Marami dyan na matay. Hindi napatawad ng kasalanan. Bakit? Sin conscious. Wag po, wag. Naku, wag yan. Wag yan. Pera po yan. Naku, makakasala tayo yan. Yan, mamamatay ka. Sa iyong kasamaan. Ayan. Ano sabi ng doktor? Masakit po ako eh. Ayan. Mamamatay ka dyan. Ha? Na siyang tumutubos na yung buhay sa kapahamakan. Naku, ingat po. Ingat po, may COVID ngayon. Ingat po, ha? Ingat po kayo. Kristo, ha? Ingat kayo. Buhay mo, Kristo, eh. Di ba? Ingat. Mapapahamak ka. Mamamatay ka sa kapahamakan. Unawain. Verse 5. Sabi niya, kabataan mo binabagong parang agila. Ibig sabihin, hindi ka tumatanda. Pero ano nangyayari? Pumatong ka ng 60. Happy birthday po, tatay. Oh, sige, kain lang kayo dyan. Tatay, ilang taon ka na? Ito na, tanda na tayo, anak, alam mo na. Mamamatay ka, kapatid.
mamamatay ka wala sa oras. Ibang kamatayan yung kapatid. Iba yung umuwi ka. Lord, finish. I run the race. I finish the job. I will go home. Iba yan, kapatid. Matatawag din ang kamatayan. Pero iba yan. Fulfillment yan, kapatid. Amen? Tanong, kaya na ba natin magsimula sa wakas? Can we start with the end? Say amen. We can. Why? May spirit tayo ng Diyos. Kaya alam natin ang kaisipan ng Diyos. Kaya we can remember the former things of old na diniklara sa simula pa lang. Dahil tayo ay likeness. We are like. Amen. Give glory to Jesus Christ na nagbalik sa atin, nag-reconcile sa ating tunay na sarili, Diyos. Amen. Father Almighty, salamat po. At na-remind kami uli at patuloy namin na-remind ng aming mga sarili kung sino kami tunay. At hindi kami sasang-ayon sa kaisipan ng sanglibutang ito dahil kami katulad mo. At isa tayo kay isang Diyos, Ama. Napatunayan namin, babangon kami at hahatulan namin ang lupa dahil ang lahat ng bansa ay minana namin. Never, ever, ever na papasok sa aming kamalayan na nagsisilbi kami sa pera. Come on, Father. Thank you sa iyong kaunawaan na nasa amin. We give you all the glory and the honor and dominion in the name of our righteousness, our life. Jesus Christ of Nazareth, your fullness, Father. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again. Patuloy. Bantayan nyo ang video na ito. Amen. In Jesus' name, go forth, guys. Guys, sana naunawaan nyo kung bakit natin sinasabi yan. Dito, nag-iisa. Malay ko man kung saan kayo, sino kayo. Pero kaya ko sinasabi ito, anak tayo ng Diyos. Lahi tayo ng Diyos. Image and likeness. Hindi ko man alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ko man nakikita. Pero kapag ito, ang tunay nating katauhan na sa buhay mo, kapatid, marami kang ililigtas. Marami kang matutulungan na kapatiran kalahi natin. Amen? So go forth, guys. Go forth. Itwaksin yung pride and ego sa mga nalalaman natin noon. Kasi mali ito, mali. Puro mali, puro good and evil. No, 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 no. Think of yourself as good and very good. Dahil yan ang Diyos. Bumangon ka. Atulan mo ang lupa. Dahil anak ka ng katastasan. Amen? Hallelujah. Father Almighty, salamat po ulit. Thank you, Jesus, Lord. Nagluluto pa ako. May binila kong pusit. Guys, thank you sa pakikinig. See you again tomorrow if we have time. Remember, ikaw ay ako ay ikaw. Kaya you love me. Ayaw mat gusto. Sa totoo lang, sa iyong espiritu, mahal na mahal mo ako. At mahal na mahal din kita. Bakit ikaw? Dahil ikaw at ako iisa. Like God. Amen? Good night.